Herminio, aka Butanding. Sorry, Butanding. Diyos ko naman, wag naman kayong ganun. Ang dating spokesperson ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko, na si Harry Roque. Mga kababayan ko, mukhang may isisiwalat sa publiko. May isisiwalat sa publiko na tiyak nakakatakutan, mga kababayan ko, ng mga Duterte. Harry Roque nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas at harapin ang kanyang mga kasong iniwanan dito, mga kababayan. Sabi niya pa sa isang video, mga kababayan ko, na ating nakuha, ay tila po ba parang may gusto nang sabihin si Harry Roque, mga kababayan ko. Mukhang magkakaalaman na. Ano nga ba ito, mga kapatid? Ito, panoorin natin ang video na to, mga kababayan. Bago natin ituloy ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Ito ang maiinit na balita. Nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration. Aruy! Wait lang. Balikan lang natin dito Ito, ano nga ba, mga kababayan ko? Ano nga ba ang pinag-ugatan kung bakit nagsalita ng ganito si Harry Roque? Gusto nyo malaman? Mga kababayan. Gusto nyo malaman, mga kababayan ko? Bakit nagsalita na ng ganito si Harry Roque? Samantalang, ito yung pinaglalaban niya from the start, mga kababayan ko. Tama? Mga kapatid, ito hindi mapaliwanag ng iba. Na kaya natin ipaliwanag. Kasi nasundan nating storya, mga kababayan ko. Okay? Nasundan nating storya, nakita nating storyline, nakita natin na dikit-dikit natin. Mga kababayan, ito nangyari. Mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, itong si Harry Roque, simula nung napunta ng Netherlands at nagtago doon, kasama nitong mga supporter ng DDS, talaga naman nag-effort si Harry. Yes, nag-effort si Harry. Bumuo siya ng mga DDS ganito, bumuo siya ng mga DDS na ganyan, bumuo siya ng mga ganito ganyan. At isa rin to sa mga nagpakana na mag-rally sa Netherlands. Eto na, mga kababayan ko. Dumating yung gulo. Gulo! Mga kapatid, naiintindihan nyo, gulo. Dinagok sila ng gulo sa Netherlands. Aminin nyo man sa akin o hindi, may nagchuchuchu sa akin sa inyo. Ha? May nagchuchuchu sa akin sa inyo. Alam mo kung bakit nagkaganito ang tono ni Harry Roque? Dahil, mga kababayan ko, sa pagbisita ni Buday sa Netherlands, mga kababayan ko, nasaktan po itong si Harry Roque kasi hindi na siya in-acknowledge. Mga kababayan ko, ito hindi na siya in-acknowledge. Naipaliwanag ba sa inyo ng iba yan? Hindi. Di ba? Yan ang pinagkaiba natin. Hindi na in-acknowledge si Harry Roque sa Netherlands. Ngayon, nung hindi na in-acknowledge itong si Harry Roque sa Netherlands, mga kababayan ko, naitsipwera. Tama kayo, naitsipwera, mga kababayan. Kaya po nakapagsalita si Harry Roque na mas mabuti daw na umuwi na lang daw siya sa Pilipinas. Kasi, mga kababayan ko, ang gusto lang naman kasi daw ni Harry Roque, according dun sa kwento ng tinuluyan niya na bahay sa Germany, mga kababayan, andun siya because siya ay naniniwala sa pagmamahal ni Duterte. Ang mahal niya lang si Duterte, mga kababayan ko. Hindi yung mga anak ni Duterte, mga kapatid. Ngayon, mga kababayan, sa tabing ng dila nito, mga kababayan ko, hirap na siya. At ang sabi niya doon, kaya ako nagpapile dito ng asylum, mas gusto kong maalagaan si Duterte. Yun po ang sinasabi niya, mga kababayan. Yun po ang naratibo niya sa nagkwento sa akin, mga kababayan ko. Kasi personal po nakasama itong si Harry Roque nung nagkikwento sa akin. Mga kababayan, hindi ko na pangangalanan but yung kwento. So ito,
mga kababayan ko. So ngayon, eto na, mga kababayan. Sinabihan, ito sabi ito allegedly. Ayan na. Etong si Roque, sinabihan ng masakit na salita, mga kababayan ko, ng mga Duterte. Alam mo ano sinabi kay Roque, mga kababayan ko, na kinakasama ng loob ni Roque ngayon. Mga kababayan, hindi ko pinagtatanggol si Harry Roque sinasabi ko lang sa inyo. Okay? Alam mo ano kinasama ng loob ni Roque? Mga kababayan. Alam nyo nangyari? Mga kapatid, damay si Maharlika dito. Mga kababayan ko, alam nyo ano? Sinabihan panggulo sa Netherlands. Nakikialam si Harry Roque sa kaso kahit hindi naman siya pwedeng makialam. Isa pa tong si Maharlika, sinabihan kayo ng pamilya Duterte, ano sabi sa inyo? Putya, buti ako, alam ko dito. Diba? Yung ginawa nyong butod-butod-butod, tuod-tuod-tuod, ano nangyari? Nag-backfire sa inyo. Imbis na mapabuti, si Digong sa Netherlands, putya, pinahamak lalo ninyo. O ngayon, sino ngayon na may kasalanan? Sabi ko sa inyo, magbabackfire lahat sa kanila yan. Tatagos sa kanila yan. O ano nangyari ngayon? Hindi ako nagkamali ng sinabi ko, di ba? Mas lalong mapapahamak si Digong sa Netherlands dahil sa ginagawa ni Maharlika at ni Harry Roque. Hindi na ipaliwanag sa inyo. Kasi bitin yung kwento sa kanila at hindi consistent. Ano sinabi ko? Mangyayari yan, may karma. Diba? Di ako nagkamali, mga kababayan ko. Nandahil sa pera, nandahil sa solicitation, nandahil kay Alputera, ayun, kinarma. Bakit matutuwa ang gobyerno ng Netherlands sa kanila? Do you think kakatigan yung tatay nyo? Putya, ginawa nyo ng pagtitrip nyo araw-araw dyan sa Netherlands. Every Saturday and Sunday, nandiyan kayo sa parke. Imbis na yung mga European, mga taga Netherlands na nakikinabang ng parke, hindi, sinasakop nyo na. Diba? Paano matutuwa yung mga judges ng ICC kung araw-araw nyo silang hinihiya? Putya, wag nyong gawin, wag nyong dalhin yung asal pusali ninyo dyan dito sa Pilipinas. Dyan nyo gagawin na rally sa Netherlands. Kayong mga supporter ni Duterte sa Netherlands, kayong mga supporter dyan sa Europe na nagpupunta dyan sa ICC, ngayon nyo malalaman, ngayon nyo makikita na napapahamak ang tatay ninyo dahil sa ginagawa ninyo, sa pakikinig nyo sa mga putaragis na to. Sa totoo lang. Ngayon, sino ngayon ang nagpapahirap? And then, finally, na-realize ng mga Duterte na ang ginagawang katarantaduhan ng mga to ang siyang nagpapabagsak sa tatay nila. Ngayon, yan ang nangyayari. Initsipwera na tong mga to ngayon. Kaya itong si Maharlika, binabangga nila Joey, sila Harry Roque, tinitira nila Ron, hala Joey, binabanatan ng mga Duterte dito sa Pilipinas, sinusuka sila kasi mga kababayan ko, sila ang may kasalanan kung bakit nagkanda ipit-ipit ang interim release ni Duterte. Akala nyo hindi mapipiko na mga ginagawa nila? Ako, bumabawi yung mga yan. Diba? Ngayon, butod-butod-butod. Sino ngayon na nabutod lalo? Butot balat na yung tatay nyo sa loob ng kulungan, imbis na makakuha ng interim release, malabo nang makakuha ngayon. Bakit? Sino may pakana ng Australia Rally? Mga kababayan, tinanggihan ng Australian government si Duterte. Ba't hindi i-adapt ng Germany? Mga kababayan, ba't hindi i-adapt ng Poland? Ba't di i-adapt ng mga country na nakapaloob doon? Takot sila. Kasi bakit? Mga kababayan ko, ayaw ng mga gobyerno ng mga bansa na may nagrarally doon sa kanila. Diba?
Yan ang ginagawa nila. Ayaw na ayaw ng gobyerno. Ngayon, bakit ngayon uuwi ka sa Pilipinas? Eto na. The best way. Hindi yan na ipaliwanag sa inyo, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, nagdrama na itong si Harrieta. At ang drama ni Harrieta, mga kababayan ko, matindi. Mga kababayan, pakinggan nyo mabuti, mga kababayan ko, ha? Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. Hindi na maipinta ang mukha niya dito. Kung susumamuhin mo yung mukha nito, mga kababayan ko, hindi na maipinta. Mga kababayan, from the beginning of his vlog, hindi na po siya masaya. Nakasimangot na. Mga kababayan, dati ang sigla-sigla. Gagano na yan dito. Mga ganun nagbababanat na yan. Magbababanat na yan na magbababanat ng buto na ganyan. Tapos titira ng titira. Banga-banga. Gagana na naman yan. Ngayon, mga kababayan ko, wala eh. Ganyan na siya. Para naisip ko na umuwi na ng Pilipinas ngayon. Diba? No, hindi na maipinta yung mukha niya. Mga kababayan ko, halos tumabingi na yung labi. Mga kababayan ko, o eto. Nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Ayan, pakinggan nyo. Mas nag-iisip na ako na gusto ko na umuwi dito sa Pilipinas. Dito pa utot, mga kababayan. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Alam mo sabi niya gano'n, uuwi na lang ako sa Pilipinas kasi lalabanan ko ang Marcos administration sa kulungan. Hari, remember si David? May sinabi ka kay David. Balikan nyo ang live ni David, mga kababayan ko. Si Hari may sinabi kay David. At sinabi niya yon through live. May isisiwalat ka sa mga Duterte pag nagkagipitan. Hagip ka dun sa live ni David. Mga kababayan, eto na yung sinasabi niya na pag nagkagipitan. And I'm waiting for that, Hari. Tuloy. Kasi sa mga pangyayari po dito sa tatay. Eto pakinggan nyo tong ibubulgar niya. Mga kababayan ko, may ibubulgar pa siya dito eh. Ano yung mga kulang? Kay Tatay Digong sa dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay. Eto hindi na sa atin ang galing to Mismo sa taga-supporter ni Digong na ang kaso ni Duterte walang nangyayari. O, pakinggan nyo mabuti. Ang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay. Eto, ulitin ko sa part na to Maganda tong part na to eh. Eto, sabi, kakakanta siguro yan. Kay Tatay Digong sa dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin. Hindi niya daw maatim. Lang si Tatay Digong habang nakakulong. Hindi niya daw maatim na ano daw? Teka. Marcos administration sa loob ng kulungan. Ito, pakinggan nyo Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa dahig. Yung mga pangyayari daw dito sa Tatay Digong niya daw sa dahig, mga kababayan ko. Hindi ko naman po maatim. Hindi niya daw maatim. Napanuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. Napanoorin daw si Duterte habang nakakulong. Ba't hindi ka sumama sa Pilipinas? At walang nangyayari. Ayan. In the word na walang nangyayari, mga kababayan. You know what's the reason na walang nangyayari? Malalayan, mga kababayan ko. Kayo mga Duterte supporter. Mismo, si Harry Roque na nagsasabi na walang nangyayari. Walang nangyayaring maganda sa kaso ni Duterte. Mga kababayan, Harry Roque, sabihin mo na
na ginagamit na lang yung imahe ni Duterte, ni Digong para sa 2028 election. Ang tagal nyo naman banggitin mga kababayan eh. Di ba? Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon. Ayan, hindi siya nagkulang ng suhestyon. I told you guys na pumapapel si Harry Roque dito sa gulo, sa gusot mga kababayan ko ng pamilya Duterte. Mga kababayan. No? Na na talagang pumapapel siya, mga kababayan ko. But suddenly, I told you guys, hindi siya pinakikinggan. Mga kababayan. Tuloy. Para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. O yan na, mga kababayan ko. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Ito lang 2 taong ka na nagnganganak, 2 taong ka na rin na hinahunting ng gobyerno, 2 taong ka na rin na gusto kang patusin dito. Alam mo, Mr. Roque, ito lang yan eh. You need to set aside yung pagiging panatiko mo kay Digong. Now, you realize na basura ka sa mga Duterte. Tama, mga kababayan? Tama ba ako? Now, you realize na isa kang piece of shit sa mga Duterte. And right now, mga kababayan, mga kapatid, naramdaman mo yung pagiging walang kwenta sa mata nila. I know na, alam mo si Roque, this is an ICC lawyer eh. Magaling tong lawyer na to eh. Sa totoo lang. Mga kababayan ko. Kaya malatupasyo to mga kababayan ko. Malatupasyo itong si Harry. But suddenly mga kababayan, kahit kaya niyang depensahan si Duterte doon sa kulungan mga kababayan ko, hindi niya magagawa mga kababayan ko. Sapagkat hindi siya pinakikinggan ng mga Duterte. Alam mo, baka nakakakalimot ka. Ikaw ang nag-booking kasi tungkol sa gentleman's agreement between the China, mga kababayan. Ikaw din na nag-booking at sumira sa mga Duterte. So paano magtitiwala sa yung mga Duterte ngayon kung ikaw ang sumira talaga sa from the beginning? Diba? Kaya nga bad trip sa'yo si Panelo eh. Diba? Ngayon, naramdaman mo na wala kang kwenta sa kanila. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ka na ng Pilipinas, mga kababayan ko. Tapos sasabihin mo, haharapin mo na lang si Marcos yung walang kakwenta-kwenta mong kaso dito. Putya ka, ba't iniwanan mo? Tumakas ka dyan. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, 2 years ka na nagnangangak-ngak. Ang sagot ko naman doon, anong paki ko kung 2 years ka na nagnangangak-ngak? Diba? May naniniwala ba sa'yo? Meron. Yung mga taga-suporta nyo. Na low IQ, nagamunggo ang utak, di ba? Tuloy. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Wala talagang gagalaw dito. Si Byron Cristobal, inaayawang ka na. Di ba? Yung mga vlogger na DDS dito, yung mga malalaki ang nguso na nun sa may rally, inaayawang ka na. O yung mga DDS dito, gaya nila JC ni Aaron, inaayawang ka na. Kasi ikaw yung nagpapagulo, Harry. Di ba? Ikaw yung nagpapagulo sa mga DDS. Ngayon, dahil sa ginagawa mong ganyan, inaayawang ka nila. Kahit 3 taong kapag magnangangak dyan, wala na silang pakialam sa'yo. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Eto, tanong ko lang. Maiba ako Maiba lang ako. Ba't ka manghihingi ng pagbaba ni Presidente Bongbong Marcos? Anong pakialam mo sa nangyayari ngayon? Ba't pagbibitawin mo yung binoto ng 31.5 million Pilipino? Bakit pagbibitiwin mo yung anong karapatan mong pag-resignin si BBM? Wala kang karapatan na pag-resignin yung tao na nagtatrabaho ng maayos sa bansa.
wala ka rin karapatan. Tandaan mo yan. Hindi lang ikaw ang nagtalaga doon. Bumoto rin kami. Bulbol. Di ba mga kababayan, nakakapanginit ng ulo? Yung ginagawa nito, sa totoo lang. Alam mo kung hindi lang ito magsasalita, pag uwi sa Pilipinas ito, ay, ako. Pag umuwi na sa Pilipinas to, mga kababayan ko, ito aabangan ninyo. Kung anong sasabihin niya laban sa mga Duterte. Magbabakbakan na sila dito, mga kababayan. At aabangan natin yon, mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan ko, diba? Ganyan na mangyayari nun. Sino ka ba, Roque? Pabababain mo si Pangulong Bongbong Marcos ni Malca, sabi ni Tita Gina Iglet. Sabi naman ni Tita Lily Regaza, baka siya rin ang nag-advise kay Digong na umalis sa ICC. Diba, mga kababayan? Oh, diba yun lang mabuti doon? Bring corpse home, Roque. Samot-sari komento ng mga kababayan natin, mga kababayan ko ha. 'Di ba? Mabuti na lang BNK na alam mo karapatan naman natin 'yun eh. Karapatan naman natin 'yon, mga kababayan ko. But in this case, mga kababayan ko, si Mami Ping andi dito. Ayan, nawalan ng jacket 'yan eh. Alam mo, in this case si Harry Roque, mga kababayan ko, may magandang ibabakbak 'yan. Baka nasawa na sa buhay niya, sabi ni Mami Ping. We don't know kung sawa na sa buhay niya si Harry Roque. But I think, mga kababayan ko, maraming ibubulgar yan si Roque pag umuwi sa Pilipinas yan. Lalo na ngayon, pinagtutulong-tulungan siya. Mga kababayan ko, pinagtutulong-tulungan siya ng mga tao na dating kasamahan niya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan ko, isa rin yan, mga kababayan ko, sa sumira ng mga pangalan ng mga Duterte. But mga kababayan ko, in the end, mga kababayan, hindi tayo magsasalita dyan, hindi tayo magkahusga dyan. Mga kababayan ko, ang pinakamaganda nun, mga kababayan ko, ay umuwi ka na dito sa Pilipinas, Harry Roque. Kung uuwi ka sa Pilipinas, malugod kang tatanggapin ng gobyerno natin, mga kababayan ko. Kaso ang problema, pagbaba mo sa airport, mga kababayan ko, posas ka, pasok ka sa oblo. Yan ang sasapitin mo. Haharapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, harapin ko yung kaso ko sa Pilipinas. Na simpleng-simple, tinakasan mo, 'di ba? Tinakasan mo. Kung simple 'yan, bakit tinakasan mo? Kasi alam mong swak ka sa oblo. Kung harapin mo ang Marcos, magmamalalay De Lima ka sa loob, magkaiba si Roque at si De Lima, mga kababayan. Dahil si De Lima na nahimik sa loob habang si Roque nag-ingay at pumupuputak sa taong bayan. Yan ang aabangan natin, mga kababayan ko. For the meantime, yan ang story ni Harry Roque kung bakit bababa siya sa pwesto. Binanggit ko na sa inyo yung hindi nabanggit ng iba. Binuno ko na. Nilagyan ko na ng flavor sa gitna para naman may climax sa huli. Alright, wag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe, mga kababayan.